Nung naging born again ako, nung naging Kristiyano ako, ang daming pagsubok na dumating. Totoo yan. Alam niyo ba, hindi naman nangako ang Diyos na kapag bumabagyo, kumukulo, kumukidlat, aalisin niya yung bagyo eh. Anong pangako ng Diyos, Sister Let? I will be with you in the midst of the storm. Hindi niya alisin yung problema. Kasi yung problema na yan, yan ang magiging daan upang maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Nangako ang Diyos na ipagtatanggol niya si Abraham. Ang kabutihan sa kanya ay susuklian ng pagpapala. Ang kasamaan laban sa kanya ay may parusa. Hindi lang para kay Abraham ang biyayang ito. Layunin ng Diyos na umabot ang kanyang pagpapala sa bawat lahi at bansa sa mundo. Kaya naman, may mga bansang kumampi o naging kaibigan ng Israel na pinagpala siya, later on, pinagpala din ng Israel ang bansang yun. May mga binanggit na katulad ng mga Moabita. Sino ang Moabites na naalala natin na nagkaasawa ng isang Israelita? Ruth. Tama. Moabita siya, isang paganong bansa, pero dahil napangasawa niya anong pangalan ng asawa niya? Abimelech, okay. No? Pinagpala si Ruth. At alam niyo ba na si Ruth, sinong napangasawa? Si Boaz. Si Boaz, nagkaanak sila. Ang isang anak nila, si Salmon. Hindi po yung isda na nandun sa lata yan. Ha? Salmon, makikita niyo dun sa Book of Ruth. I was searching for sinong napangasawa ni Salmon? Sino? Yung prostitute. Nung nagpunta sa Jericho ang mga spies, na-meet nila si Rahab. Hindi ba nanggit yung spy na yon? Pero I was thinking, parang malapit ito. Doon sa anak ni Ruth at Boaz na si Salmon. Bakit? Dahil later on, ipinakita doon na ang naging anak ni Salmon ay sina Jesse. Sinong anak ni Jesse na naging hari? David. So, kung mahilig kayo sa history, matitrace nyo yun. Pwede nyong connecting the dots para makita nyo na tugma-tugma lahat ang istorya ng Bible. Imagine, ginamit ng Diyos ang mga babae na minsan they were despised in their community, like Rahab. Di ba? Like Ruth, paganong babae from Moab. Pero pinagpala. Why? Dahil pinagpala nila ang Israel, pinagpala din sila. At anong naging malaking blessing? From them came the lineage of the Savior. Makikita niyo sa Matthew chapter 1 yun. Verse 1 hanggang 14. Si Rahab, si Bathsheba, si Sarah, no? At nanggaling talaga si Jesus sa kanilang lahi. Why? Because it is God who planned the plan of redemption and the plan of salvation. Pagpapala sa lahat, sinabi ng Diyos kay Abraham na sa pamamagitan niya ay pagpapalain ng lahat ng angkan sa lupa. Kabaliktaran ng kasamaan, nilayo ng Diyos na ang lahi ni Abraham ay mamuhay ng may katarungan at katwiran. Okay? Kung babasahin yung istorya nito in chapter 12, may kasunod na istorya ito eh.
Sa pagsunod ni Abraham sa utos ni Yahweh, dumaan kagad siya sa pagsubok. Alam nyo, talaga hindi madaling maging Kristiyano. Sabi nung iba, kinukwento nila, alam nyo, Pastor, nung naging born again ako, nung naging Kristiyano ako, ang daming pagsubok na dumating. Totoo yan. Alam nyo ba, hindi naman nangako ang Diyos na kapag bumabagyo, kumukulo, kumukidlat, aalisin niya yung bagyo eh. Anong pangako ng Diyos, Sister Let? I will be with you in the midst of the storm. Hindi niya alisin yung problema. Kasi yung problema na yan, yan ang magiging daan upang maging matatag ka sa iyong pananampalataya. Makikita natin na sa ating pagsunod sa Diyos, dadaan tayo sa mga trials. Pero huwag kayong magtaka na ang mga trials na ito ay parang parusa ng Diyos. Hindi. Kaya nung nakarang sharing namin sa Bible study, no? Ang buhay natin, para maging dalisay, para daw ginto. Kailangan dumaan sa apoy. Purification process. Trials, persecutions, and sufferings are somewhat the same as dadaan ka sa apoy. Purification process. Para maging dalisay, para maging 24K na ginto. Doon makikita, masusubok ang Kristiyano kung siya'y tunay na mananampalataya. Kung Kristiyano ka at hindi ka dumaan sa mga pagsubok, para kang yung foolish builder na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. No? Dumaan ng bagyo, ulan, bumagsak ang bahay. Bakit? Nakinig ka ng salita ng Diyos, pero hindi mo isinabuhay. Hindi ka sumunod. Kaya mahina ang iyong pundasyon. But those who experience sufferings, trials, and persecutions, matinding problema, sila ang matibay na Kristiyano. Why? Sapagkat nagtitiwala sila sa Diyos na in spite of these calamities, God was with them.